All signs, hello. Ito yung mga dapat ninyong malaman. Kung kailan nyo man mapanood itong reading to. Sa time na napapanood mo itong reading na ito. Ayan. All zodiac signs from Aries hanggang Pisces. Maraming salamat sa lahat ng nandito ngayon. Baguhan man kayo or matagal na. Shoutout sa ating YouTube channel members, Juliet Saito, Mildred Miyatake, Julian Gonzal, Alejandra Arguedo, Velovitos, Yo Divine, tsaka si Maya 2.6, at saka sa ating mga Facebook page subscribers, Alicia Chancellor, Aida Manuel, Jovel Salvador, si Miss Agkis, at saka si Jennifer. Yan. Thank you rin sa mga nag-a-avail ng personal readings natin, mga super thanks senders, star senders, at yung may mga top fan badges dito sa ating page, at yung mga lagi sumusubaybay of course sa ating YouTube channel sa lahat ng lupalop ng daigdig. Yan. Nakikita ko kasi ang daming mga nagko-comments. Merong iba from Europe, yung iba sa sa Saudi, sa Hong Kong, etc. Yan. Shoutout sa inyo kung saan man po kayo. At sa mga interesado sa personal readings, dumiretso kayo sa aking Facebook page. Lahat ng detalye na kailangan ninyo, pakitignan, pakibasa, nakalagay sa description ng bawat video na ina-upload ko po. Okay? Ayan, umpisaan natin. Syempre, yung laging first honor, yung top 1 natin si Aries, no? Kasi naman sa yun sa sequence talagang siya naman yung nauuna. Kaya huwag kayong magtatampo dyan kay Aries kung bakit siya yung laging una, tas kulela at lagi si Pisces. Yun po kasi talaga yung arrangement. Sinusunod ko lang, okay? Walang yan, walang favoritism yan. Kataon lang na sa mga zodiac, siya talaga yung nauuna eh. Diba? Kumbaga sa classroom, alphabetical order. Pero ito, hindi to alphabetical order. Sa astrological order natin yan ibinibase. Okay? So, ano ba yung dapat mong malaman as of now, Aries, itong time na ito na pinapanood mo itong reading na to? Meron ka ditong commitment card, long-term relationship. Baka naman ikaw kung single ka, magandang senyales to. Ibig sabihin, may darating sa yung person na solid. Solid yung person, solid yung samahan ninyo pang matagalan at pwedeng mauwi sa kasalan. Kasalan or sakalan? Ewan ko. Pero ayan, pang long-term ito. Kung hindi naman to related about romantic, long-term na partnership, ayan, baka naman pipirma ka ng kontrata. O kung ano man ito na related sa career mo, business, or romantic. Meron kang soulmate energy. Ayan, siguro nga talagang love life, no? Kasi may soulmate energy ka. Pero kasi soulmates, pwede rin namang friendship to. Sabihin mo na may mamimit ka na na kaibigan, or meron ka na talaga ngayong kaibigan, BFF mo for life, yan. Pwedeng gano'n naman yon. Ibig lang sabihin na itong soulmate is para kayong iisa lang yung pusod ninyo. Magkatugma kayo sa puso or sa isip, no? Nagmamatch talaga kayo nitong person na to. At meron kang roller coaster. Ayan, magpupunta ba kayo sa mga amusement park? Baka naman may something na may lakad ka na merong mga roller coaster. O kaya, you will do something very, challenging or adventurous. Yun yung napipil ko rito. Parang may pagka-daredevil energy. Highest high. Highest high or lowest low. Ganon yung, di ba roller coaster, ganon? Minsan, mataas na biglang babagsak. So, pwedeng ganyan. May mga fluctuations yan. Sabihin na natin, dito sa situation mo, pwedeng may pabago-bago. Erratic or unpredictable, yan. Something na hindi mo ine-expect mangyari. Next ay si Taurus. Ano yung dapat mong malaman, Taurus? By the time na ma-reach ka nitong reading na ito.
Lost. Uy, may na-lost. Ano yan? Nawalan ka ba, Chorba? Meron ba nawala sa'yo? Nadukutan ka ba? Nalaglagan? Nawalan? Pero hindi. Pwedeng feeling lost. Pwedeng iba sa inyo dito, hindi nyo... May mga dapat kayong i-figure out sa sarili ninyo. Or pwedeng na-ghosted. Kasi parang may binabanggit dito. Ayan. May nang Indian ba sa'yo? May hindi ba sumulpot sa kasal mo? Or ginost ka lang, bigla na lang naglaho ng parang bula. Ayan, na-cut off ka or binla ka netong person na to. Meron kang interlude dito, pause, timing. Okay. So, mukhang may nag-time out na jowa-jowaan dito. Bigla na lang one day hindi nagparamdam or sasabihin, pwedeng nagkaroon kayo ng cool off. Bigla na lang naging missing in action. May timing factor dito. Baka nangihingi ng time sa isa't isa o kailangan muna ng space, distansya or times away sa isa't isa. Pwedeng may lumayo or biglang nang ghost, no? Irreconcilable. No, love life pala to. Meron kang irreconcilable differences. Siguro dinaan-daan muna sa kunwari, kulop muna, time out muna tayo, pero eventually mapupunta rin to sa hiwalayan. Yun lang yung masasabi ko, Taurus, kasi yung pattern ng cards mo papunta doon. Kung hindi ito about romance, this is separation, o baka naman ikaw ay nag-resign o natapos na yung kontrata mo dyan o kung ano man. Meron ditong decision, something na kumbaga, yun na talaga yun, final na. Okay? O baka nakapag-decide ka na. Next is Gemini. Ano yung mga dapat mong malaman, Gemini, sa time na mapanood mo to, matsyempuhan mo itong reading na ito. Twin flames energy, family, at saka love. So focused ito sa iyong family or jowa. Wow, so meron kayong matinding, ano ba tawag dito? Bond nitong person na ito. Sinasabi dito, pwedeng twin flame mo siya. The one, mirrored souls, pledge, ayan, meron something dito about commitment, pangako na tutuparin or tinupad. Ayan, meron ditong about family. Ayan, inner circle. So, ayan, pwedeng mga immediate family mo, asawa mo, mga kapatid, magulang. Meron kinalaman sa love or relationship. Yan. So, nakikita ko dito is strong family ties or strong bonds dito sa iyong dawan kung meron ka ng jowa or asawa, Gemini. Nakikita ko na close-knit ang inyong pamilya. Wala naman akong nakikitang problem dito. Actually, ang ganda nga kasi mirrored souls kayo nito. Nire-reflect ninyo isa't isa. Okay? There is a strong energy ng love na papasok sa buhay mo kung ikaw ay single. Yun lang indication nito and possible na ayan, pwedeng ito ay magugustuhan ng family mo or pwedeng mauwi ito sa pagpapakasal, pagpapamilya. Kung single para sa mga single yun. Ayan, pwedeng twin flame mo na ito kung paparating pa lang sa'yo yung person yan. Susunod si Cancer. May mga dapat mong malaman, Cancer, sa time na papanood mo itong reading na to. Searching tragedy. Ay, ano yan? Ba't may tragedy? Ba't may tragedy dito, Cancer? Nagkaroon ka ba ng bawal na pag-ibig? Kasi may forbidden love dito. Ayan. Kung past man ito, hindi ko alam. Bahala na kayo kasi hindi ko naman
kontrolado anong mga energies yung nasasagap ko dito. Tsaka sa dami ninyo. Pwedeng past energy to, present, or future pa lamang, no? Basta sabi dito may forbidden love yan. Kung single ka, ayan, may ano ka na, may clue ka na, baka ikaw ay malagay sa isang bawal na pag-ibig. Or kung meron ka nakaraan na ganyan, okay, o pwedeng na-meet mo ito sa isang bar, na-meet mo sa party, or kung saan mang gimmick. Pwedeng iba sa inyo dito, meron kayong papasukin something na, medyo risky, ayan. Kasi kailangan mong mag-take ng risk at saka gamble. O baka naman yung iba sa inyo dito, mahilig sa meron ba ditong mga may mga mahilig mag-casino, sugal-sugal, etc. Ayan. Or mga nightlife. Pwedeng dun mo mamimit itong person na to, or pwedeng may mga issues tong person na to sa mga ganyan, yung may mga bisyo siya, like pagsusugal. Meron ditong searching, ayan, naghahanap ba kayo online, ayan, pwede ba naghahanap kayo ng work, or pwedeng naghahanap kayo ng, ayun ko, parang may mga may mga inaasikaso ba kayong mga documents, parang may mga records dito, or naghahanap ng clues, or chika, or balita, ayan, info. Hindi ko alam kung meron ditong mga nagre-research, nag-i-spy sa iyo, or kung ikaw yung gumagawa nito. Pero yan, kung naghahanap kayo ng job online, or kung ano man to, parang may hinahanap kayo, baka naghahanap kayo lilipatan. Siguro mahanap ninyo yon kung ano man tong hinahanap ninyo online. Next is Leo. Ano yung mga dapat mo laman, Leo, sa time na napapanood mo itong reading na to? Recalling, anxiety, at saka projected. Meron parang deadline dito, kung nafe-feel. Kasi may projected na timing. Ayan, pwedeng in the future. And di masabi, sabi dito pwedeng it will take days or weeks or even months bago itong projected na timing na tinutukoy dito, no? So ibig sabihin hindi agad-agad ngayon. Pwedeng mga ilang araw pa hihintayin mo, or weeks or months bago mangyari yan. Meron ditong mga memories. Parang Six of Cups energy, Leo. Ikaw ba ay nagmumuni-muni about the past? Pero pwede ring returning. Nga, mala Six of Cups energy. Alam mo, pwedeng person to, or pwedeng memories na nagkukos sa iyo ng worries. Ayan, meron Hindi ko alam kung past traumas, ano ba nangyari sa'yo, pero meron something dito na parang hinuhunt ka pag bumabalik-balik sa'yo na nagaling sa nakaraan. Pero parang memories ng past. Ayan, pero may possibility na may mag-reconnect dito sa present mo na galing sa past, no? Virgo. May mga dapat malaman, Virgo. Sa time na napapanood mo tong reading na to. Timeless to, wala akong nilagay na specific na pecha. Si History, si Drastic, at saka si si Wish. Past happened, history na daw yun. Masyado ka naging mapusok in the past. Masyado ka naging extreme. Nagpadalos-dalos in the past. Baka meron kang something na pinagsisisihan hanggang ngayon nagsasuffer ka dahil lang dyan sa ginawa mo in the past na nabigla ka, or yun na nga, hindi mo na pag-isipan ng mabuti, naging impulsive ka, ayan. Drastic Siguro hanggang ngayon, pwedeng pinagbabayaran mo pa rin or nagsisisi ka dahil dyan, dahil hindi mo pinag-isipan mo ng mabuti bago parang nabigla ka, gumawa ka ng something na drastic. Okay?
History, yan, pwedeng pwedeng someone na meron kayong ugnayan before. Dating kakilala, dating jowa, or kung ano man yan. Or yan, pwedeng may mga situations na dati nang nangyari, pero parang nagre-recur or inuulit-ulit pa rin dito sa present. Ikaw man yan, or kung sino man tong person na nakakadeal mo rito. Kung you are hoping or praying, baka may answered prayer para sa iyo, or wish come true, Virgo. Ayan, ganda ng huling card mo. Okay? Next is Libra. Libra, ano ba yung mga dapat mong malaman sa time na napapanood mo itong reading na ito? Una-una, gossip, Libra. O may mga nagchichika yata sa'yo dito. Marami bang chismosa dyan sa kapitbahay mo o sa paligid mo? Yan. Baka, alam mo, pinag-uusapan kanila. Pwedeng nakikurious sila sa'yo. Baka ganun ka lang ka-famous, or ganun ka lang ba, o baka hindi ka nakikihalubilo sa kanila dahil nga mga chismosa sila. So, ang tendency, Libra, ikaw naman, gusto mo lang i-maintain yung privacy mo, or ayaw mo lang makihalubilo sa mga chismosa, at dahil wala silang masyadong alam about you, dahil hindi ka hindi ka nakikijamming sa kanila, nakikihalubilo kasi nga mga chismosa sila. Pwedeng gumagawa sila ng mga stories about you, or mga impressions, haka-haka nila sa'yo. Kasi nga wala silang makuha sa'yo, ayaw mong makijamming sa mga chismosa. So yan, pwede rin naman na merong gumagawa sa'yo ng mga false na chika, kwento, or nagpapakalat ng mga chika. Dahil naiinggit sa'yo to, ayan, jealousy, envy. Sino man yan. Grupo man sila. Pero dito sa card mo kasi is grupo eh. So, pwedeng hindi lang isang person yan gumagawa sa'yo yan. Okay. At merong mga signs dito, may mga angel numbers ka, Libra. Pay attention dito sa mga numbers. Wala ko alam dyan. At hindi ko rin naman alam ano ibig sabihin ng mga angel numbers. Ang alam ko lang, may mga messages na hidden dito sa mga numbers na to. Research mo na lang. Kasi baka may mga signs and signals sa iyo yung mga angels mo, no? May mga dyan, mga revelation or mga dapat mong malaman. Merong cleansing dito, meditation, clearing space, removing negativity. Ayan. Baka kailangan mo na mag-insenso dyan sa paligid mo. Ayan, dami kasing mga ang daming toxic siguro. Or baka kailangan mo na mag-declutter, masyado na bang maraming kalat dyan sa bahay ninyo, or marami ng basura sa friend list mo, yung mga tao na hindi mo naman talaga friend pero nandyan sa nandyan sa list mo para lang mag-spy sa buhay mo, magchika. Ayan, kasi may mga ganyan eh. So, ayan yung dapat mong asikasuhin sa ngayon, Libra. Scorpio. Ano ba yung mga dapat malaman, Scorpio, sa time na napapanood mo itong reading na to? Retaliation. Sino magre-retaliate? May love affair. Interview. Uy. Payback time. Pag sinabi nating nagre-retaliate siya na mismo yung sumuko. Umatras, Scorpio. Ayan, whether ikaw yan, meron ka bang pagbaback out na iniisip? May plano ka na bang umatras? Or naka-experience ka ba niya recently na merong nag-back out? Nag-back out sa kasal, ewan ko kung ano yan. Basta, pagbaback out yan eh. Or meron ditong someone who is pinaparusahan dahil doon sa kanyang ginawa. Kasi may punish payback time. So, pwedeng karma card dyan. O, kung meron kung sino man itong kaparu-parusa dito ni karma, ikaw man yan, or kung sino man may tao man nakaargabyado sa'yo. It's payback time. O baka naman talagang literal na payback. Baka magbabayad ka na, or may magbabayad sa iyo. Pero mag-ingat kasi parang may card ng revenge. Hindi ko alam kung energy mo yan or meron taong gustong pagbayarin ka, maghiganti sa'yo.
Ayan. Dirty little secret, love affair. Oy. Mukhang may mga tinatago yatang sikreto tong person mo or ikaw dito sa person mo. Two-sided kasi to, no? Bahala na kayo kung nagre-relate sa inyo. Pero itong love affair na to, kung papasukin mo to or kung nandito ka na ngayon, this is pwedeng bawal na pag-ibig. Sikreto siya eh. Okay? Kumbaga itong person na to, hindi ka niya ilalantad sa public na jowa ka niya. Itatago niya yung relationship yan. Interview, baka naman yung iba sa inyo dito, may bigla na lang tumawag sa inyo na nakapasa na kayo sa interview or pwedeng magkakaroon kayo ng mga opportunities pagdating sa mga job hunting yan, kung nagja-job hunting kayo. Or pwedeng may mga talkies dito, ibig sabihin may mga kailangan, may mga kausap ka or mga importanteng usapan na kailangan na gawin. Yan. Sagittarius. Yan. Yung mga dot mo lamang Sagittarius. Sa time na napapanood mo itong reading mo. Entrapment, journal, at saka insatiable. Pikot. Pikot. Parang nakikita ko dito. Magpapachorba, tapos pag nabuntis, mapipikot. Ayan, isang possibility. Yung iba dito, may kinalaman lang talaga sa pregnancy yan. Baka naman ikaw ay, mape-pregnant, or yung jowa mo, or baka pregnant ka na, expecting a baby. May kinalaman sa responsibilities yan. Pagiging parent or pagiging parent, pananagutan doon sa buntis, sa anak. Okay? Journal, writing, diary, keeping notes. Maraming pwedeng ibig sabihin to. Unang-una, pwedeng secrets yan. Or pwedeng someone who is tinatandaan niya lahat. Kumbaga, nagtatanim. Nagtatanim ng galit, nagtatanim ng basta lahat tinatandaan niya. Yung nangyayari. Kinikip note niya eh. Kumbaga, parang dinadiary niya lahat, no? Nililista niya lahat, walang nakakalusot. Ayan. Kung ano man yung mga bagay na yan, sa mama ng loob yan or kung ano man. Mahilig magtanim or mag-keep ng notes kung sino man tong person na to, tinatandaan niya lahat yung bagay na yun. Merong person na hindi makontento, may insatiable card dito, ikaw ba yan? Hindi sapat sa kanya. May pagkauhaw siya na hindi basta-basta matanggal. Sabihin, wanting for more, ayan. Kulang pa, hindi pa siya satisfied. Capricorn, ano yung mga dapat mong malaman sa time na papanood mo tong reading na to? Hamster wheel, threatened. Hamster wheel, ayan, may kinalaman sa datong, daily grind, kung paano makasurvive sa araw-araw. Ayan, may kinalaman sa yung pinagkakakitaan, trabaho. Ito yung mga daily hustle na ginagawa mo just to survive. Ayan. Ayan, nakikita ko. Pwedeng ikaw ay busy sa trabaho. Threatened. Okay. May threatened card ka dito. Hindi ko alam kung meron. Mag-ingat ka na lang din kasi may some kind of threat na sinasabi dito. So, ano mang danger yan or threat yan sa iyo, maging aware ka na lang. Pwede rin yung iba maka-experience kayo ng mapapahiya. Kasi meron dito, may situation na pwedeng mapapahiya ka or marireject ka, mahumiliate ka, or meron someone na nahihiya
nahihiya sa'yo, or ikaw ba ito nahihiya sa, ewan ko kung ano yan, tungkol sa ikinahihiya na yan. Meron ding someone dito who is very conscious or insecure about his or her appearances, yung itsura niya. Pwedeng sa physical. Pwede may mga ano to, feeling ng inferiority or inferiority complex or insecurities because of dun sa itsura niya. Pwedeng ganun. Toxic, unhealthy behaviors of people. Ayan, may poison. Maybe this is you avoiding toxic situations or toxic people. No? Alam mo kung ano yung unhealthy sa'yo, tao man yung pinag-uusapan dito. Pero pwedeng behavior eh. O, pwedeng tao. O baka may mga toxic dyan sa paligid mo na ano, dapat mo na lang iwasan instead na patulan mo kasi wala rin naman mangyayari. Yan. Okay. Next is si Aquarius. Ano yung mga dapat mo malaman na Aquarius? It's time na papanood mo itong reading na to. Done. Oy, wow. Pwede accomplished, no? May mga mission accomplished ka ngayong araw na to. Mga task na natapos, mga gawain na ano mo na, na kumpleto mo na. Or pagiging done, like puno na, so tama na, no? Ayan, no, kasi may pressure cooker ka dito eh. Parang ano na to, sumuko na, nagsawa na, ayaw na, ayaw na. Ayan, no, punong-puno na, may pressure cooker. So kung hindi pa sumasabog to, ayan, pwedeng pasabog pa lang. Punong-puno na tong person na to, kung ikaw man ito, Aquarius. At sabi mo sa sarili mo, tama na, last na to, ayoko na, sasabog ka na, ano, yan, pwedeng pasabog pa lang or sumabog na. Yan, pwedeng energy ng ayaw na, puputulin niya na yan, or mag-give up na siya, tama na, or magagalit, hanggang dito na lang to, sobra na eh, parang ganon. Yun yung nakikita ko dito, someone who is ready to explode anytime. Kung hindi ito tao na mag-explode, pwedeng some kind of issue or situation na hindi mo na mapipigilan, sakasabog na lang bigla yung pangyayari na yan. No? Merong meeting, 2 or more people, ayan, baka naman ikaw ito sa opisina or mga business meetings, pwedeng very busy ka, marami kang tao nakaschedule na imi-meet, kakausapin. Ayan, may mga discussions kasi. Okay, so may mga pagkikita, pag-uusap, at pagpaplano na gagawin. Aquarius, sa private, sa personal life mo man ito, or may kinalaman sa business or sa trabaho. Last, si Pisces. Ano yung mga dapat mo laman, Pisces? Sa time na napapanood mo itong reading na ito, settlement, agreement, promise, single, drama queen. May mga bagay na kailangan daanin sa negotiation, Pisces. May mga bagay na dapat magkasundo kayo, kailangan ninyong pag-usapan. Pwedeng may mga compromises na kailangan mong suungin. Meron kasi ditong agreement eh. Ibig sabihin, dapat yung dalawang partido, pinag-uusapan nila, yung lahat ng dapat nilang pag-usapan, and then kung saan sila magmi-meet pareho para mag-agree. So yan, hindi ko alam kung legal yan or pwede rin namang hindi. Pero may mga bagay dito na nadadaanin sa usapan, and dapat make sure na nagmi-meet kayo in the middle, no? Nagtatagpo kayo doon, kumbaga magkakaroon kayo ng understanding, ng agreement tungkol dun sa bagay na pinag-uusapan ninyo. Pwede nyo iba sa inyo single, ayan, single, o available, o open for, applicants, sabi ni Pisces, single daw siya, ayan, ina-announce ko na rito. O baka si Pisces ay, open ngayon, sa mga bagong jowa. At may drama queen dito.
May gumagawa ng gulo. O yan, baka may legal dito. May parang agreement na, oh. So, iwasan na lang yung mga trouble yan, yung mga baranggayan. Or kung sino man to, pwede naman hindi legal. Pwede naman hindi dumating sa legal, pero pwedeng meron lang mga tao na ano. Kung sino man tong person na to na KSP, ayan. Mahilig gumawa ng eksena, mahilig gumawa ng drama. Ayan, sana nagustuhan nyo itong reading nyo. Sana makatulong sa inyo. Don't forget to like, share, follow, subscribe, patap na rin yung bell icon. Take care, God bless, babush.